Please open your Bibles with me sa Book of Colossians sa ating pagpapatuloy ng exposition sa libro na ito. Colossians chapter 2. At hayaan niyo pong basahin ko beginning verse 8. Colossians chapter 2, beginning verse 8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him, who is the head of the rule and authority. In Him also you were circumcised, with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh, by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in powerful working of God, who raised Him from the dead. And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all trespasses, by canceling the record of death that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. At ang focus ng ating pag-aaral ngayon would be verses 8 to 9. Tayo po muna ay manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon muli na ipinagkaloob nyo sa amin na marinig ang tinig ng aming Panginoong Yesus. Despite, Panginoon, na masama ang panahon, ay safely dinala nyo po kami sa lugar na ito. At with that, lubos po ang aming pasasalamat. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin, na muli kaming mapapaalalahanan mula sa inyong salita. At tulungan niyo po kami na hindi lamang maging tagapakinig ng mga ito, kundi tagaganap ng inyong mga salita. Ayaw po namin, Panginoon, na mapunta kami sa kalagayan kung saan ang aming pandinig sa inyong mga salita ay dull at merong iniisip namin, Panginoon, na para bang routine na lamang ang aming mga ginagawa sa araw na ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, ang aming puso, Panginoon, na merong na prone to wander, prone sa panlalamig sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay mula sa inyong word ay mapaalalahanan muli kami ng kadakilaan ng aming Panginoong Yesus, ng kanyang glory at ang aming dapat marapat gawin bilang mga mananampalataya. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na magdadala ng inyong salita. Huwag niyo po kaming hayaan na mapunta sa kamalian, pagkos ituro niyo po sa amin ang katotohanan, and that we would, katulad ng aming inawit, that we would love the truth. In Jesus' name, Amen. We are told sa 1 John 4:1 ang ganito. Sabi sa Tagalog, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan." Ito ang realidad na nangyari sa panahon ng mga apostles hanggang sa ating panahon, na maraming bulaang mangangaral at maling katuruan ang kumalat. Madaming naglipanang mga false teachers sa panahon ng mga apostles, na kung saan ang kanilang maling turo ay nagdulot ng malaking damage at pagwasak sa ilang mga iglesia. Many throughout the history, na kung saan ang dating mga nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus, tumatayo sa Christianity, ay natangay ng maling katuruan at
nagdulot ito ng matinding pagkawasak sa kanilang buhay at sa kanilang kaluluwa. At hanggang sa ating panahon ay nangyayari yan. Ito lang lately na nabasa ko sa internet, isang nagpapanggap na lingkod ng Diyos sa Kenya, si Paul Mackenzie, ang dami niyang nadaya patungkol sa turo niya. Isa sa mga crazy na turo niya ay yung starvation daw is the way to salvation. At yung iba pa niyang turo about the end time o doomsday, sa turo niya about demonic influences sa pagkain, sa medicine at etc. At ayon sa nabasa ko, ang daming namatay niyang followers. Gumawa sila ng malaking hukay kung saan nilibing yung mga namatay dahil dun sa gutom. Kaya itong cult leader na ito ay sinentensyahang makulong. At marami pang ibang maling katuruan ang lumalaganap sa ating panahon at kinakalat ng mga bulaang mangangaral. Marahil natatawa tayo sa ganong paniniwala na starvation is the way to salvation, but ang daming naniwala at nadaya sa ganoon. And these false teachers are very dangerous. Their teachings are poisonous. They appear like an angel of light, mukhang matitino at mababait, ngunit ang totoo ay sila ay ravenous wolves. They have the appearance of godliness, but denying its power. They deceive many, and they are deceived, and they try to deceive others also. At ito sa context ng Colossians na ating pinag-aaralan, there's a threat ng false teachers sa church in Colossae, kung saan sa beginning, sa verse 8 ng ating text ng chapter 2, ay i-expose ni Pablo ang maling katuruan na ito. And we have seen last time, from verses 6 to 7, yung mga positive exhortation ni Pablo for the believers, and that is to continue to walk in Christ, being rooted and built up in Christ, established in the faith, and abounding in thanksgiving. And now, Paul shifts the gear, as it were, giving the believers a strong exhortation to resist these false teachers and giving them the warning against these false teachers and their teachings. And we will consider 8 to 10 under these two headings. So first of all, yung command to resist the false teachings, and secondly, the reason to resist the false teachings. So first of all, the command. Sinabi sa verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy, empty deceit, according to human tradition, according to elemental spirits of the world, and not according to Christ. So here Paul gives a charge and warning laban sa deception na dala ng maling katuruan na lumalaganap sa lugar ng Colossae. Yung salita pong see to it or beware, ito ay isang utos. It means to look carefully or to watch out for. And it calls the believers the discernment. That discernment should be the habit of every believer in that Colossian church. So sinasabi ni Pablo, patuloy kayong magtiyaga kayo, maging maingat, dahil merong dalang panganib ang maling katuruan. Beware that no one take you captive. Ito ang panganib na dala ng false teacher and their teachings. It can make you captive. Yung salitang ito, it means to take control or to lead you astray, even to brainwash. This word only used here sa ating text. At ang yung larawan in the context is carrying someone away from the truth into the bondage of error, into anti-Christian form of teaching. Yung pagkagamit ng salitang ito, parang yung lugar na nasakop sa digmaan,
At yung mga taong kasama sa pagsakop, dinala sila sa lugar ng mga sumakop sa kanila. Sila ay kinaptive at ginawang mga alipin. At sinasabi ni Pablo, yan ang gagawin ng mga bulaang false teachers. They are, as it were, they are spiritual kidnappers. They were going to kidnap you spiritually. At once na yakapin mo at paniwalaan mo ang kanilang maling katuruan, it is enslaving and it will brainwash you. Sinabi ng isang manunulat, cultic teaching asserts a death-like grip on its followers and few come out of it. Kaya nga makikita nyo sa mga kultong grupo, di ba? O yung mga grupong nagtuturo ng heresy, yung iba, hirap silang makalabas doon. Maliban na lang sa biyaya ng Panginoon ay makita nila ang katotohanan at makaalis sila doon. Kahit na yung tinuturo ng kanilang leaders, di ba? Paniwalang-paniwala pa din sila. Kahit mali-mali na yung tinuturo ng kanilang leaders. Para sa kanila, sila yung tama. Masyado silang bulag sa katotohanan. Yan ang dulot ng maling katuruan. Kaya seryoso ang panawagan dito ni Pablo sa mga believers dahil napakapanganib. Once na matangay ka ng maling katuruan na ito, ikaw ay magiging captive. Kaya sinabi ni Paul, watch out. Paul says, for they are dangerous, they are in every place, they have gone out into the world, sabi ni John, to deceive people. At sa ating panahon, ang malakas na ginagamit para dayain ng mga tao para madaya ang mga tao ay ang internet and social media and even yung mga movies. Young people and even older ones, I urge you, be careful. Be careful, be discerning sa mga napapanood natin because they are teaching something. They are imparting knowledge to us. And we must be on guard and watch out for spiritual kidnappers. Now, sa paanong paraan nila ginagawa ito? Na matangay nila o makaptive nila ang iyong mga tao. Sinabi doon, by philosophy and empty deceit. Now, we need to understand first na hindi against si Pablo sa philosophy itself. Dahil yung salitang philosophy, ang ibig sabihin nun, love of wisdom. Everything na teorya patungkol sa Diyos o sa nature, sa tao ay tinatawag na philosophy. But anong klaseng philosophy ang tinutukoy dito ni Pablo? Nalaban siya at ginagamit ng mga false teachers para dayain nila ang mga tao. Ito ay tumutukoy sa pananaw na taliwas sa salita ng Diyos. Isang karunungan o pananaw na divorced from divine truths and the revelation of God. It is a worldly wisdom that is against God. Philosophy na gawa ng tao na hiwalay sa kung anong malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos about God, about the world, about man. Teaching that are no spiritual value, as Paul says. And one writer says, pagdating sa philosophy, sabi niya, philosophy is like a blind man looking in a dark room for a black cat that isn't there. There is no hope for its search for truth. Di ba ganyan yung mga philosophers? Parang ang tatalino. They are searching for the truth. They are searching for the meaning of life. But they cannot find it. And remember, yung mga filosofiya na kinakalat ng mga false teachers sa kanilang panahon is kind of like Gnosticism. Na tinuturo nila
kami yung may tunay na knowledge, meron kaming deep knowledge, at kailangan nyo makinig sa amin upang marating nyo yung pagiging tunay na spiritual. So basically, sinasabi nila, you need something more para mapalapit ka sa Diyos. At yan yung filosofiya na kinakalat nila. As one writer says, it was all very mysterious, complicated, astrological, and snooty. Ganyan yung philosophy sa ating panahon. Diba? Something mysterious, something new, and false teachers present it in a plausible arguments. Tulad ng sinabi sa verse 4, it seems logical, it seems reasonable, but yung ugat nito ay no spiritual value. It will not lead you to the truth. Kaya dinugtong ni Pablo, it is empty deceit. This philosophy is empty deceit. Interesting to note, yung salitang deceit, it's in the original meaning, it means yung root na pinanggalingan niya, ibig sabihin is fish hook, or sa Tagalog ay paen sa isda. At alam natin yung ginagawa ng paen, right? Inaakit niya yung isda sa paningin ng isda. Maganda sa paningin niya yung paen, pero kapag kinain niya na ito pala ay iba sa inaasahan niya. Hindi pala siya mabubusog, siya pala ay mamamatay. So sinasabi sa atin na ganito ang false philosophy, the wisdom of this world. Para itong pain, it seems wonderful, it seems, you think it's good, it seems reasonable na paniwalaan, but it is a trap. It turns out to be deceiving. At maging sa ating panahon ay ganito pa din yung philosophy na kumakalat. Like relativism, na nagtuturong walang absolute truth, like naturalism na nagtuturong walang Diyos, walang supernatural, and everything ay nangyayari according to natural laws. Andyan ang atheism na naniwalang walang Diyos, walang manlilikha, at madami pang iba. This false philosophy ay nag-appear na totoong karunungan, at samahan mo pa to ng mga taong nagtuturo na ang galing magsalita, ang matatalino, and enticing yung words. Plausible yung kanilang argument, ngunit ang totoo, walang spiritual na halaga. At mas lalo guguluhin lang ito ang inyong isip. Ang isa ding makikita natin na pandaraya ng isang mga bulaang grupo na ito, para mapaniwala nila ang mga tao, ay nag-a-appear silang mga mabubuting tao. They have the appearance of godliness. They appear not as bad people, but sincere people. They may even have exceeded many of the Christians in their lifestyle. Sa kanilang pakikitungo sa mga tao, ang babait nila at mahusay makitungo, ngunit ang totoo sila ay deadly, sila ay mapanganib. To this kind of people and their teachings, ang winawarn ni Pablo ang mga believers. And there's a real danger na merong somebody na lumapit sa inyo, makipag-usap sa inyo, at dayain kayo sa kanilang paniniwala to make you captive, to carry you away from the truth. And that's the thing Paul is warning them against sa church in Colossae. Watch out. Beware of these spiritual kidnappers, but not just that. Not just keep away. Not just being beware, but keep away, because they will try to make you captive. Furthermore, in our text, merong 3 phrases na binanggit ni Pablo that characterize this false philosophy. These 3 phrases starts with a preposition according to, or in the Greek word, kata. So ano itong philosophy na ito at saan ito nagmumula?
unang binanggit ni Pablo ay according to the human tradition. Remember, tulad ng napag-aralan natin sa chapter 2 verse 6 na merong good tradition. Yung apostolic tradition, biblical, gospel truth comes from the Word of God na tradition. But here, this tradition ay gawa lang ng tao. And so itong filosofiya ng false teachers nakadepende sa human tradition. Ito ay man-made tradition. And this reminds us of the Pharisees, right? Sa panahon ni Jesus. Kung saan itong mga guro na ito ng batas ay nirebuke ni Jesus dahil gumagawa sila ng karagdagang batas and regulations. Gumawa sila ng tradition and they follow their own traditions rather than the Word of God. And they impose it sa conscience ng mga tao. They impose it sa conscience ng mga tao na dapat nila itong sundin, yung ginawa nilang tradition. Jesus said to them in Mark 7, sa mga Pharisees, "You leave the commandment of God and hold to the tradition of man." And He said to them, "You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition." So si Pablo sa ating text ay sinasabi na itong philosophy ay produkto ng human speculation at hindi align sa malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Mga man-made rules. Do not handle this, do not taste, do not touch. Lahat dapat nakaputi kapag sasamba. Yung buhok ng babae dapat mahaba, etc. As if ito ay galing sa Diyos. We must be careful sa ganyang filosofiya. Ganyan ang ginagawa. Kapag ganyan na ang ginagawa sa inyo, nag-i-impose sila ng mga rules and regulation na hindi malinaw na sinasabi ng Bible, they want you to be captive sa kanilang maling philosophy. That's why kami na inyong mga pastor at sino mang leader ng iglesia, we need to be careful and making sure na yung ginagawa natin dito, yung mga practices natin, yung tradition natin, ay in line pa din sa salita ng Diyos. Hindi dapat parang autocratic ang pastor or leader ng iglesia na kung ano yung sinabi niya o yung gusto niyang rules, ay yun ay yung ibabind niya sa conscience ng mga tao. Dapat maging maingat dyan ang mga namumuno sa iglesia. Bagkus ang ginagawa lang namin bilang inyong mga pastor ay ipahatid sa inyo ang dapat nyong gawin ayon sa salita ng Diyos. Yung mga rules na sinasabi ni Jesus who is the head of the church. We must be careful to create a man-made rules and regulations not according to the Word of God. And brethren, we should be like the Bereans. We should be like the Bereans na napakinggan nilang isang turo, tinignan nila ang salita ng Diyos. Pinakinggan nila ang turo ni Pablo at siniyasat ang salita ng Diyos. They don't rush and say, well, ito yung sinabi ni Pablo, ito yung sinabi ni Pastor, paniwalaan na agad natin ito, practicein na agad natin ito sa church. Ito yung sinabi ng sikat na Christian author sa ating panahon. I-adapt agad natin ito. No. Like the Bereans, let's check. Let's test kung align ba ito sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Greg Nichols, every dogma must be scrutinized sa salita ng Diyos. Kahit na kami na nagpipreach dito or kung sino man, don't just take our words. Look at the Bible if align ito sa salita ng Diyos. Kung align ito sa salita ng Diyos, obey it. Obey it and have a death-like grip on the truth. But if it is not, reject it. Don't easily believe it.
Ganun man din sa mga katuruan na napapakinggan natin sa internet at social media. Watch out for people imposing you a man-made rules or traditions. But secondly, yung false philosophy na lumalaganap sa Colossae ay according to elemental spirits of the word, according to ESV. Now, this is one of the hardest portion ng phrase dito sa Colossians, kasi sinabi sa New King James, if you're using that, according to the basic principles of the word, but yung NASB ay according to elementary principles of the world. So, dyan pa lang makikita nyo, merong difficulty kung anong ang precise meaning ng phrase na ito. Yung salitang elemental kasi has a wide range of meaning. Depende sa context kung saan ito ginamit. But basically, this word elements ay maaaring tumutukoy una sa elementary of letters or yung basic element of learning. Just like ABCs. And so kung ang pakahulugan ni Pablo sa ating text, it refers na yung philosophy na kumakalat sa Colossae, Paul is saying, ito ay ABCs, the basics of this ungodly world. False teachers think sila ay merong mataas na kaalaman, pero sinasabi dito, elementary principles lang yan ang mundo. In Hebrews 5:12, where it is used also as elementary or basic principle, it says, "For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic or elementary principles of the oracle." So here it is used as basic or elementary katuruan ng salitang ng Diyos. So kung ito yung meaning na tinutukoy sa ating text, it refers to basic or elementary turo ng masamang sanlibutan ito. This philosophy ay nagmula sa basic o mababaw na principles ng mundo. Yun yung sinasabi. But then, this word, elements, ay ginamit din sa 2 Peter 3:10. Tumutukoy naman sa elements of the world, yung fundamental components ng universe, katulad ng lupa, ng tubig. So it says, for example, in New King James, "But the day of the Lord will come out as a thief in the night, in which the heavens will pass away with the great noise, and the elements will melt with fervent heat." But also, itong salita na ito, ayon sa mga scholars at commentaries, it was also used in ancient world referring to spiritual beings. Specifically, the spirits of the stars and planets, kung saan mahilig ang mga ancient people noon. Yung mga kings daw noon ay kinukonsulta muna nila yung mga astrologists, yung mga magagaling sa pattern ng stars, at doon nila makikita yung sagot sa kanilang tanong. Kaya't makikita nyo yung ibang translation ng pagkagamit, elemental spirits or elemental forces of this world. Kasi yung ancient people, kung saan na ginagamit din yung salita na ito, nakatali yung buhay nila sa mga spirits of the stars and the planets. Lalo na yung mga Greek. Kumbaga sa ating panahon, sa zodiac sign. Diba? They believe doon na at alipin sila ng mga espiritu noon. Tayo din naman, nung hindi pa ako mananampalataya, parang doon din nakadepende yung buhay ko. Titignan ko ano ba color ngayon, yung sinasabi sa zodiac sign na hindi ko dapat suotin. So they believe, alipin sila ng mga ganong espiritu, but there is remedy para makaalis ka doon. At ito yung ino-offer ng mga Gnostics. Kumbaga sa kanila, meron kaming secret code.
Meron kaming knowledge para makaalis ka dyan. At marahil sabi ng mga scholars na itong mga believers in Colossae ay under dati ng paniniwala. Subject sila sa spirits of the world. Now, papasok itong mga false teachers na sinasabi nila, meron kaming sagot para makaalis ka dyan. Si Jesus, okay naman siya, pero hindi ka niya matutulungan. You need something else. At nasa amin yung sagot. At ano ang dinidinay nila dito? Again, yung kasapatan ng ginawang pagliligtas ni Jesus. And yung ibang commentaries na nabasa ko, they held that view. But then, zooming in sa pagkagamit ng salitang ito sa ibang sulat ni Paul in Galatians 4:3, where Paul used it again. Now, alam natin sa Galatians, ang kinakaharap nilang false teaching dito, yung mga tinatawag na Judaizers, na basically tinuturo nila, hindi sapat si Jesus para sa kaligtasan. Kailangan mo ng laws of Moses, kailangan mo ng ceremonial laws, kailangan mo ng circumcision, or observing the festivals, observing the seasons, etc. para sa iyong kaligtasan. So he said like this sa mga believers in Galatians 4, in the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. And now, what are those elementary principles? Sinabi niya sa verse 9, but now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? You observe days and months and seasons and years. I am afraid I have labored over you in vain. So in the context, Paul is talking about the Galatians heresy. Mula sa mga Judaizers na nagtuturo, kailangan mong i-observe ang days and seasons and festivals, the Old Testament ceremonial laws. And the same thing, yes, kailangan mo si Jesus, pero kailangan mo din ng laws. Keep doing those things at ito ang daan sa kaligtasan, they said. These are the elementary principles of the world, sabi ni Pablo. And going back sa Colossians, I think this is what Paul had in mind sa paggamit niya ng elementary principles or elements of the world and more. I believe this is what Paul had in mind, at meron pang dagdag. Dahil katulad ng sinabi niya sa verse 20 sa Colossians 2, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why as if you were still alive in the world? Do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to the things that all perish as they used, according to human precepts and teachings. In other words, itong elemental principles according to the context of the Colossians, may halong pagka-Judaizers, and at the same time, sinasabi nila sa mga tao, kailangan yung sundin ang aming sinasabi, that you do this and that, for this is the way to life. These false teachers are proclaiming a doctrine and demanding promises that depend not on Christ. You see, well, kahit anong view ang tignan mo dyan, ang basic pa din na pinapaniwalaan nila at tinuturo ng mga bulaang propeta na ito, may kinalaman sa salvation by works. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod mo, pag-observe mo to something else than just believing in Christ alone. Pero ito kasi matindi. Parang inaalipin nila yung mga tao. Parang may pagka-legalism.
But it boils down sa salvation again by works. Yan ang pananaw filosofia ng mundo hanggang sa ating panahon ay laganap pa din. That's the basic principle of this world. At ang mga tao ay nag-iimbento ng iba't ibang paraan at paniniwala. Now, and the point is this. Those principles, those philosophies, those work-based religions cannot save you. These philosophies will drag you to hell. And Paul said, do not buy it. Keep away from them. You know, merong philosophy na talamak sa ating panahon. And I heard this, sadly, sa mga preachers na nagpapakilalang Christians at sa mga ibang sikat na tao sa ating panahon. You know what it is? You can do it yourself. Pinaparating nila, hindi mo kailangan ng Diyos. Para maging fulfilling ang buhay mo, hindi mo kinakailangan ng salita ng Diyos para magkaroon ng direksyon ng buhay mo at maging maligaya ka. You don't need those bunch of believers in the church para matulungan ka spiritually. Pwede na sa atin. No? You don't need those believers. Pwede na atin-atin ka lang ng church, pero to commit yourself sa church, to commit yourself to God, hindi mo kinakailangan yan. Sa sarili mo, kakayanin mo. Sa sarili mo lang talaga matatagpuan mo ang tunay na satisfaction ng iyong buhay. Yan ang panganib sa ating panahon. And my friends and brethren, yan ay kasinungalingan mula sa impyerno. Don't buy it. Beware that no one will captive you sa mga ganyang filosofiya. Those philosophies are not according to Christ. But Paul said, and that leads us sa ating last heading, the reason to resist the false teachings. For in Him the fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Paul is saying sa mga believers in Colossae, hindi nyo kinakailangan ng philosophies na yan. Dahil ang lahat ng inyong kailangan sa inyong spiritual na pangangailangan sa kaligtasan man o sa inyong spiritual life ay kay Jesus nyo matatagpuan. It can only be found in Christ. You don't need to be captured by these philosophies. You can be complete in Christ. What you need is Christ and Him alone. Bakit siya lamang ang tanging kailangan mo? Sinabi ni Pablo, for in Him the whole fullness of deity dwell. All the fullness of God dwells in Christ. And Paul strongly asserts here yung pagka-Diyos ni Jesus, that He is truly man and truly God. Hindi siya lower rank na Diyos tulad ng Colossian heresy. Hindi siya emanation lamang ng Diyos, nor one of the angels of God. No, He is God in flesh. Lahat ng katangian ay na kay Jesus. All there is of God, ang kanyang power, ang kanyang wisdom, ang kanyang holiness, ang kanyang mercy and love, all of God's character ay na kay Jesus. For He is, as Paul said, the image of the invisible God. Or as Hebrews said, He is the exact imprint of God's nature. Yung salitang dwell ay nasa present tense, which means hindi nawawala ang pagka-Diyos ni Jesus. Hindi nababawasan ang pagka-Diyos ni Jesus tulad ng mga turo ng Gnosticism. Si Jesus ay nananatiling Diyos. He is God in flesh forever. And it is important to point out yung pagiging tao ni Jesus
at kanyang deity dahil almost all heresy has begun by some form of the denial of the central truth of the person of Christ. At kung hindi nagkatawang tao si Jesus, what will happen to us? We will not be complete in Him. Spiritually speaking, bakit ba tayo nagkaroon ng kaligtasan? Because God became flesh. Si Jesus ay dahil si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao, napako siya doon sa krus bilang perfect sacrifice para sa kabayaran ng ating kasalanan. Because He is God-man, He can satisfy the payment for our sins. Because of the fullness of God dwells in Him bodily. Kung si Jesus ay tao lamang, or just an angel or lesser God, hindi niya tayo maaaring maligtas sa kasalanan. Ngunit dahil siya ay totoong Diyos and totoong tao, He can and He did save His people from sin's power and consequence. At tayo na kay Kristo Jesus, sinasabi ni Paul, we have been complete. We have been complete. It implies, noong wala ka pa kay Jesus, noong hindi ka pa mananampalataya, you are incomplete. You are incomplete. Anong kalagayan mo nung hindi ka pa mananampalataya? You are incomplete. Parang meron kang malaking butas sa iyong puso, sa iyong kaluluwa na hindi napupunan ng mga bagay dito sa mundo. There's something missing. Nung nahulog ang tao sa kasalanan, nilagay siya sa kalagayan of the state of incompleteness. Siya ay incomplete in spiritually dahil nalayo siya sa Panginoon. Siya ay incomplete morally dahil he has no standard of conduct. Hindi niya nalalaman kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi niya kayang mamuhay that is pleasing to God because of sins. Siya ay incomplete mentally dahil he is incapable of knowing the truth. He is groping in darkness katulad ng mga philosophers at hindi nila makita ang katotohanan. Their mind are darkened and in enmity against God. At kung hindi ka pa mananampalataya, that's you. You are incomplete. Ngunit tayo na kay Jesus, because of our union with Christ, every spiritual need is fully met. Possessing Christ, we possess all we need for life and godliness. Kung ikaw ay kay Jesus, meron ka ng tunay na fellowship sa Diyos. The life of God is in you and you are now capable to know the truth. You are now able to live your life for God. Yes, hindi pa perpekto. But merong pagbabago ang ginawa sa iyo ng Diyos at darating yung araw that you will be perfectly complete. When you became a Christian, you received everything you needed sa iyong spiritual life. Hindi mo na kinakailangan ng higher knowledge, ng man-made traditions, ng elemental principles of the world. You don't need the words from false philosophers dahil si Jesus ay sapat at siyang makakapagpuno ng iyong puso, ng iyong kaluluwa. At sinasabi ni Pablo, lastly, why resist the false teachings? Because Christ is the head of all rule and authority. In other words, Christ is greater than all things. Again, he goes back sa kanyang tinuro sa chapter 1 that Christ is preeminent. Bakit ka sasamba sa mga anghel? Bakit ka sasamba sa mere creatures kung mas dakila si Jesus kaysa sa kanila? Bakit ka babalik dyan sa mga ceremonial laws if Jesus is greater? Bakit mo susundin yung knowledge na sinasabi ng false teachers
kung kay Jesus all wisdom and knowledge dwell in Him. Well, in conclusion, I just want to say this. Reject or keep away from all false philosophies, the man-made tradition, and the beliefs that are not according to Christ. Napakaganda nung inawit natin kanina. Sinabi doon, hate the false and love the truth. May mga tao na hihikayatin kayo na paniwalaan nyo yung ganto, yung ganyan. Kukumbinsihin kayo na gawin nyo to, this certain rules, this certain regulation, not according to Christ. Stay away from them. Don't give them the opportunity na guluhin nila ang pag-iisip nyo. So practically, kung merong Jehovah's Witness gustong pumasok sa bahay nyo, or kung anumang grupo na gustong turuan kayo patungkol kay Jesus, at alam nyo naman na iba yung paniniwala nila patungkol kay Jesus, huwag nyo silang patuloyin. Don't participate sa kanilang blasphemy. Huwag nyo silang i-entertain. Don't participate sa kanilang pagbablaspheme kay Jesus. Maliban na lang siguro kung meron kayong kakayanan makipag-debate sa kanila, pero kung hindi nyo kaya, don't entertain. Reject them immediately. Kahit na yung halimbawa, meron kang kaibigan, di ba, follower ni Kibuloy or Iglesia ni Manalo, tas in-invite ka nila sa church nila para doon ka daw magsuri, don't participate in that. Don't participate to that dahil panigurado ang ituturo nila ay puro kalapastanganan sa pagka-Diyos ni Jesus. And they will have a way. I'm telling you, they will have a way to convince you na yung sinasabi nila ay totoo. But hindi lamang dapat rejection ang gawin natin. Dahil maaari, may pagkakataon na kumbaga makorner ka na. Diba, nasali ka na sa marahil usapan ng mga kaibigan mong unbelievers patungkol kay Jesus. Anong marapat nating gawin? At ihanda ang ating sarili. Let the word of Christ dwell in you richly in order for you to stand against false teachings. Pagyamanin mo ang salita ni Jesus sa iyong buhay. Kabisaduhin mo ito. Aralin mo ito upang kung merong magtanong sa iyo patungkol kay Jesus, ay meron kang matibay na isasagot mula sa salita ng Diyos. Anong panlaban natin against them? Stick to what the Bible says. Stick to what the Bible says. Stick to the clear words of God in the Bible. You know, hindi mo kinakailangan maging matalino o maraming alam. You just need to be mastered by this book. Huwag ka magpadala sa husay ng pananalita, sa plausible arguments. Look at the Word. Kung yung aral na napapakinggan mo ay tugma sa salita ng Diyos, brethren, arm yourself with the Word of God. Kung kayo ay Christian parents, at the early stage ay punuin nyo ng pag-iisip ang inyong mga anak patungkol kay Jesus at sa kanyang ginawa. Because it has been under attack noon hanggang sa ating panahon. And for sure, darating pa yung panahon na mas ito ay aatakihin. Nabubuhay tayo sa panahon na ang daming maling katuruan patungkol kay Jesus.
At ang inyong mga anak will be bombarded with false philosophies and views about Christ. Turuan nyo sila hanggat maaga kung sino ang tunay na Jesus. At sa biyaya ng Panginoon, sa kanilang paglaki, they will be armed with truths. They will remember what you have been teaching to them about Christ, about His person, upang sila man din ay hindi madaya o matake captive ng false teachings. And for you, my friends, don't put your confidence not in philosophies, not in the wisdom of this world, but to Christ alone. Ang pagsamba sa ibang bagay ay hindi kayo maliligtas. Ang paniniwala na labas kay Jesus at sa kanyang salita ay hindi magtutungo sa inyo sa kaligtasan. Man-made traditions cannot save you. Philosophies of this world cannot save you. Ang kanilang opinion, ang pagsamba sa anghel, sa Diyos-Diyosan, ang legalism, and the like will drag you into hell. Don't trust the wisdom of man for your salvation. Trust in Christ alone. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. All the fullness of God dwells in Him bodily. He truly died on the cross and bore the sins of His people, received the wrath of God on behalf of sinners. He died and rose again from the grave, na nagpapatunay that He is truly God. At ang kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, ang tanging sakripisyo na makapag-alis ng ating kasalanan at makapag-satisfy ng hustisya ng Diyos. At darating ang araw, this Jesus who is truly man and truly God will come back again to judge the world. Believe in Him, for He can complete you. He can satisfy your emptiness sa iyong puso. Yung puso mong restless, yung puso mong empty dahil sa kasalanan ay maaaring mapunan if you rest in Christ through faith. Come to Him who is the way, the truth, and the life. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan ng mundong ito na meron pang ibang paraan para ikaw ay lubos na masatisfy sa buhay at magkaroon ng tunay na peace. No. False teacher says there's peace, but there's no peace. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, there's no real satisfaction, there's no real peace and joy. Your heart will be restless until it rests in Christ. And Christ is calling you right now. Come unto me, kayong nanlulupaypay at lubhang nabibigatan dahil sa inyong kasalanan, at kayo'y bibigyan niya ng kapahingahan. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Come to Christ and be saved. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa paalala mula sa inyong mga salita. Truly, Lord, kung sa panahon ng mga apostles ay ang daming naglipa ng maling katuruan, ay maging sa aming panahon, O Diyos, ay napakadami. At ang kanilang turo, ang kanilang philosophies ay so attractive, Panginoon, sa mga tao. So Lord, we plead to you, keep us safe from these false philosophies and teachers. Keep us safe, Lord, sa kanilang damage na kanilang kayang idulot sa aming buhay. But nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil hindi nyo kami iniwan sa aming sarili. We have your word. We have the truth. And you urge us, you
expect us, Lord, to study your word, to really learn it, to dwell your words upon our heart. So Lord, be please sa amin bilang mga mananampalataya sa iglesia na ito, that we will be soaked ng aming buhay sa inyong mga salita. And we will love it, and we will not sell it sa anumang mga bagay. Salamat o Diyos sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin that in Christ we are complete. These false philosophies of this world, the things that the world is offering to us, hindi makapagsasatisfy ng aming puso. But in you, in Christ Jesus, we can be complete. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Because of your grace, we have been complete. Salamat, O Diyos, sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay ihid namin ang warning ni Paul against false teachers. Because they are dangerous and they are real. In Jesus' name, Amen.